Noong 2015, unang taon ko bilang part-time instructor sa College of Education. Wala pa akong sariling opisina noon kaya madalas akong magstay sa faculty room ng mga alas 7 o alas 8 ng gabi. Nagsimula lang sa simpleng dahilan, kailangan kong tapusin ang lesson plan, mag-check ng papers at maghintay ng mas mahinang internet para makapag-send ng grades. Pero habang tumatagal, nasanay akong ako na lang ang tao sa buong palapag. Tahimik ang Benitez Hall sa gabi. Ang mga yapak ko lang ang maririnig, pati tunog ng bentilador na paikot-ikot na parang humihinga. Sa labas, madilim na ang oval. Paminsan-minsan may dumadaang guard o janitor pero mabilis lang silang nawawala. Luma na talaga ang gusali kaya normal na marinig ang langit-ngit ng sahig o ang pagkalansing ng bintana kapag humahangin. Noong una, hindi ko pinapansin. Isang gabi halos alas 10 na, nagkukumpuni ako ng PowerPoint sa aking laptop. Biglang sumara ng marahan ng pinto ng faculty room. Akala ko may pumasok, pero pagtingin ko, ako lang pala ulit, hindi ko na binuksan, baka hangin lang. Pero pagkatapos noon, parang iba na yung pakiramdam. Parang may kasabay na akong humihinga sa loob ng kwarto. Tinigil ko muna ang trabaho at nagligpit. Nung humawak ako sa doorknob, malamig. Mas malamig kaysa sa dati. Kinabukasan, tinanong ko si Kuya Edgar, isa sa mga matagal ng janitor sa building. Tinanong ko kung may tumitira ba rito sa gabi. Umiling siya, sabay sabi na madalas daw maramdaman ng mga bagong guro na parang may tao pa sa paligid kahit sarado na ang mga silid. Luma na kasi ang Benitez, ma'am. Marami nang dumaan dito. Sabi niya, sabay ngiti. Hindi ko alam kung biro ba yon o hindi. Pero hindi ko na rin inusisa. Pagbalik ko sa trabaho kinagabihan, sinubukan kong wag isipin. Pero habang nakaupo ako, napansin kong tila may ilaw sa dulo ng hallway, yung dilaw na bumbilya na matagal nang patay. Parang saglit na umilaw, tapos namatay ulit. Tahimik pa rin ang paligid. Pero pakiramdam ko, may dumaan. Hindi ko man nakita, alam kong may gumalaw. Hindi na ako tumagal. Umuwi ako agad. Pero habang naglalakad palabas, hindi mawala sa isip kong parang may nagmamasid sa akin mula sa loob ng gusali. Pag-uwi ko, tinawanan ko lang ang sarili ko. Siguro, pagod lang. Guni-guni. Pero kinabukasan, habang naglalakad ako papunta sa building, napansin kong bukas ang ilaw sa faculty room kahit malinaw na ako na ang huling umalis kagabi. Sir Jupiter at sa mga tagapakinig ng Sityo Bangungot, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Lea Manalo, 27 taong gulang noong 2015. Nagtuturo ako noon sa College of Education sa UP Diliman sa Department of Foundations of Education. Wala naman akong kakaibang kwento noon. Tutuusin, isa lang akong ordinaryong guro na sinusubukang punan ang mga araw para hindi masyadong maramdaman ang katahimikan sa buhay. Karaniwan ng takbo ng bawat araw ko. Gumigising ako ng alas 5 ng umaga. Nagsasalang ng tubig para sa kape. Tapos hinihintay kumulo. Binubuksan ko ang bintana sa sala para pumasok ang malamig na hangin mula sa oval. Minsan, may maririnig akong mga estudyanteng nagja-jogging. May nagbibisikleta, may nag-aantay ng jeep. Habang tinitimpla ko ang kape, madalas kong maalala si Mama. Ganon din kasi ang ginagawa niya dati. Kape muna bago harapin ang klase. Teacher din kasi siya sa public elementary school sa San Pablo, Laguna, pero pumanaw siya noong taong ding yun dahil sa komplikasyon sa baga. Mula noon, nagbago ang tahimik na bahagi ng buhay ko. Mas pinili kong magtrabaho ng mas matagal. Kung dati umuwi ako bago mag-alas 6,
Naging normal na sa akin ang manatili sa faculty hanggang alas 10 ng gabi. Hindi dahil sa dami ng ginagawa, kundi dahil doon lang ako nakakaramdam ng kapayapaan. Sa gabi, wala nang mga estudyante, wala nang maingay na naglalakad sa hallway. Tanging tunog ng ulan o minsan electric fan lang ang maririnig ko habang gumagawa ng lesson plan o nagre-review ng papers. Madalas kong pinipiling umupo sa may bintana ng faculty lounge. Doon kasi tanaw ang malaking puno ng akasya sa tapat ng Benitez Hall. Luma ng gusali. Sabi ng mga guard, panahon pa raw ng mga Amerikano. Simento, kahoy at mga dingding na nagdadala ng amoy ng lumang libro. Parang may sarili siyang kalendaryo, sariling ritmo ng oras. Sa tagulan may tumutulong tubig sa gilid ng silid-aralan. Sa tag-init naman, naaamoy mo yung pinaghalong alikabok at chalk dust na kumakapit sa hangin. Wala akong bisyo, wala ring masyadong kaibigan. Marami sa mga kasamahan kong guro ay may pamilya na. Pagkatapos ng klase agad silang umuwi, ako nananatili pa rin sa faculty. Minsan nagbabasa, minsan nag-aayos ng module. Ang pakiramdam ko noon mas madali harapin ang trabaho kaysa ang lungkot ng pag-uwi sa bahay na walang boses ni Mama. Doon ko na lang siya kasama. Sa bawat lesson plan, sa bawat red mark sa papel, sa bawat batang nahihirapan sa subject at kailangan ng pangunawa. Minsan habang nagkakape ako sa lounge, naririnig kong nagkwekwentuhan ang ilang estudyante tungkol sa mga kwento ng Benitez Hall. Sabi nila may portrait daw sa third floor na gumagalaw kapag gabi o may babaeng may pulang mata na dumadaan sa hallway. Natatawa lang ako. Sa isip ko baka dahil sa stress o puyat lang nila. Madalas kong sinasabi sa sarili ko. Wala akong panahon sa mga multo. Mas nakakatakot yung deadlines. Pero kahit ganon, may mga sandaling parang may kakaibang lamig sa loob ng gusali. Hindi yung dala ng aircon o ulan kasi isang klase ng lamig na parang may kasabay. Noong una, hindi ko pinapansin. Akala ko dahil pagod ako. Isang gabi ng Setyembre habang bumubuhos ang ulan at unti-unting humihina ang ilaw sa koridor, naiwan akong mag-isa sa second floor ng Benitez Hall. Nakalimutan kong mag-log out sa attendance sheet kaya bumalik ako galing faculty room. Tahimik ang buong building. Pati ang tunog ng ulan parang malayo na lang. May halong lagitik ng anumang kahoy sa sahig habang naglalakad ako papunta sa dulo ng hallway. Nakabukas pa yung ilaw sa may bulletin board pero sa ibang bahagi ng koridor, kumikislap na lang. Parang may sira ang switch. Habang naglalakad ako, napansin ko may mga nakasulat sa chalkboard sa gilid ng katapat ng faculty room. Hindi ko maalala kung may klase doon kanina pero may mga salitang nakasulat na parang hindi gawa ng estudyante. Maestra. Ganun lang, malalaking letra, parang minadali pero sinadyang makita. Nilapitan ko at nakita kong parang basa pa ang chalk, bagong sulat. Nilapitan ko palalo, sinubukan kong punasan gamit ang tissue, pero hindi mabura. Para bang nakaukit sa mismong pintura. Naramdaman kong medyo kinilabutan ako. Hindi dahil sa takot, kundi sa sobrang katahimikan ng paligid. Napatigil ako saglit tapos natawa. Siguro may nagbibiro lang, sabi ko sa sarili ko. Pero bago ako tuluyang lumabas, napansin kong bukas ang pinto ng storage room sa dulo. Karaniwan itong nakakandado. Nung gabing yon, bahagyang nakaawang. Hindi ko na sana papansinin pero may aninong dumaan sa loob. Mabilis lang, parang saglit na pagdulas ng ilaw. Napahinto ako. Nakiramdam. Wala naman akong narinig pero parang may humaplos sa hangin. Isang amoy ng lumang papel, lumang damit at alikabok. Ganito siguro yung sinasabi nilang amoy ng panahon. Agad kong pinatay ang ilaw sa koridor at lumabas ng gusali.
Sa labas, malakas pa rin ang ulan, kaya nagtakip ako ng bag sa ulo at tumakbo papunta sa gate. Pero habang naglalakad ako palayo, hindi ko maiwasang lumingon. Nakita kong may liwanag pa rin sa second floor, isang dilaw na kumikislap tapos biglang namatay. Hindi ko na binigyang pansin. Pag-uwi ko nung gabing yon, isinulat ko sa notebook ko ang lahat ng nangyari. Sanay naman akong magsulat gabi-gabi. Para lang mailabas yung bigat ng araw. Pero simula nun, hindi ko na siya nabuksan ulit. Parang ayokong maalala, pero hindi rin naman makalimutan. At kaya ko sinusulat lahat ito, gusto ko lang maibahagi kung paano nagsimula ang lahat. Baka sakaling sa pamamagitan ng kwento ko, mas maintindihan ko rin kung bakit hanggang ngayon parang nasa isip ko pa rin yung gabing yun. Nagsimula ang lahat sa mga maliliit na bagay. Yung mga tipong hindi mo agad mapapansin kung hindi ka sanay mag-isa. Sa totoo lang, hindi ko naman agad inisip na kakaiba. Baka pagod lang ako o baka dahil sobrang tahimik lang talaga sa Benitez Hall kapag gabi. Pero habang tumatagal, parang may mga bagay na paulit-ulit na nangyayari. Maliit lang sa simula, pero mahirap ipaliwanag. Isang gabi noong Setyembre, bandang 9:00, nagpiprint ako ng exam papers sa faculty room. Wala nang tao roon. Halos lahat ng mga kasama ko sa departamento ay umuwi na dahil may bagyong paparating kinabukasan. Tahimik ang buong gusali. Rinig mo lang yung mahinang ugong ng printer at paminsan-minsan ang tik-tak ng wall clock sa ibabaw ng pintuan. Yun lang ang mga tunog sa paligid ko. Habang nag-aabot ako ng papel sa printer, may naramdaman akong dumampi sa balikat ko. Hindi hangin, hindi rin static electricity. Parang kamay. Banayad pero malinaw. Napalingon ako. Halos sabay na bumilis yung tibok ng dibdib ko, pero wala namang tao. Walang kahit anong gumalaw. Ilang segundo lang akong nakatayo ron, nakatitig sa kawalan, habang pilit kong iniintindi kung bakit parang may lamig na nanatili sa balat ko, kahit wala naman akong katabi. Kinuha ko ang mga na-print kong papel at sinubukang magpakapraktikal. Baka hangin lang, baka imahinasyon lang. Pero habang inaayos ko yung mga papel, bigla kong naamoy yung kakaibang halimuyak na di ko makalimutan. Amoy floor wax na may halong matamis na pabango. Yung uri ng pabango na amoy simbahan, luma at masangsang kapag matagal mong naaamoy. Parang pabango ng mga gurong matatanda noong bata pa ako. Napakunot ang noo ko. Alam kong bagong linis yung hallway kanina, pero imposibleng ganun yung amoy. Parang may ibang presensya na sumabay sa halimuyak ng wax. Nilibot ko ng tingin yung paligid pero wala talagang tao. Tanging liwanag ng fluorescence sa kisame ang nagbibigay ng buhay sa kwarto. Pero kahit yun, parang nanginginig na. Kumukurap-kurap na parang gusto na rin magpahinga. Pinilit kong magpatuloy. Sinabihan ko ang sarili kong huwag nang palakihin pa yung pakiramdam. Baka guni-guni lang, sabi ko. Baka dala lang ng antok. Pero habang nag-aayos ako ng gamit, napatingin ako sa salamin sa dulo ng faculty room, yung luma at malaki. Kadalasang ginagamit naming mga babae para ayusin yung buhok bago umalis. At doon ko siya nakita. Sa una akala ko anino lang, pero hindi gumagalaw. Yung refleksyon, kahit gumalaw ako, nakatayo siya sa likod ko, medyo malabo, pero malinaw na babae. Mahaba ang buhok, nakaputi at tila nakatingin ng diretso sa akin. Hindi siya naglalakad, hindi rin gumagalaw. Nakatayo lang. Napasinghap ako. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o tatakbo, pero paglingon ko, wala namang tao sa likod ko. Pagbalik ko ng tingin sa salamin, ako na lang ulit yung nandun. Para akong nabunutan ng tinik at kinabahan ng sabay.
Kinuha ko agad yung mga papel, inilagay sa folder at nagmadaling lumabas. Hindi ko na tinapos yung natitirang ipiprint. Pagbaba ko sa hallway, naroon pa rin yung amoy. Mas mahina nga lang, pero parang sumusunod. Sa bawat hakbang ko, naririnig ko yung sariling tunog ng sapatos ko sa sahig. Wala naman dapat kakaiba ron. Pero sa gitna ng katahimikan, may maririnig kang parang sumasabay na isa pang hakbang. Mabagal, magaan, parang sa takong. Huminto ako sandali. Tumigil din yung tunog. Naglakad ulit ako at sumabay na naman. Hindi ako lumingon, hindi ko kinaya, diretso lang ako hanggang sa makalabas ng gusali. Kinabukasan, sinubukan kong mag-isipin yung nangyari. Nagpakabisi ako sa klase, sa pag-check ng papers, sa paggawa ng modules. Naging normal ulit ang lahat. O kahit yun ang pinilit kong paniwalaan. Pero mula noon, parang may kung anong pagbabago sa paligid. Madalas kong marinig ang mga papel sa faculty table na parang gumagalaw mag-isa kahit walang bintanang bukas. Minsan sa kalagitnaan ng pagtuturo, maririnig kong parang may naglalakad sa hallway kahit sarado yung mga silid. Kapag nagtanong ako sa guard, sasabihin nilang baka janitor lang. Pero madalas, wala naman daw silang nakikita. Isang araw, habang pauwi ako, napatingin ako sa malaking portrait ng dekana sa hallway. Matagal na yun dun. Sabi ng mga guard, gawa pa raw noong panahon ng Amerikano. Sa totoo lang, hindi ko siya pinapansin noon. Pero simula nang mangyari yung insidente sa salamin, parang napapadalas yung paglingon ko ron. Di ko may paliwanag kung bakit, pero sa tuwing dadaan ako, parang nakatingin siya ng diretso sa akin. Hindi yung tipong sinusundan ng mata, pero yung pakiramdam na may bigat yung tingin niya. Sabi ng mga kwento, yung abo raw ng dekana ay hinalo mismo sa pintura ng portrait, kaya raw may buhay yung larawan. Wala akong balak maniwala, syempre. Nakakatawa, sabi ko lang sa sarili ko. Pero kahit anong tawa ko, tuwing dadaan ako ron, hindi ko maiwasang mapansin na parang iba na yung itsura ng mga mata niya. Parang mas malinaw, parang mas may buhay. Habang lumilipas sa mga araw, mas nagiging pamilyar na sa akin yung amoy na yun, yung floor wax na may halong pabango. Minsan naaamoy ko siya kahit sa labas ng faculty, minsan sa CR, minsan sa hagdan. Parang palaging may kasabay akong hindi nakikita. Napansin ko ring mas madalas akong mapatingin sa paligid bago umalis ng kwarto. Para bang may hinihintay ako o baka may iniiwasan. Hindi ko naman yun sinasadya, pero sa tuwing papalapit na ang dilim, parang kusang naninikip ang aking dibdib. Minsan, habang nag-aayos ako ng gamit, napansin kong may papel na nalaglag sa sahig. Nang pupulutin ko sana, nakita kong parang may aninong dumaan sa gilid ng pintuan. Mabilis lang, parang hangin, pero malinaw sa gilid ng paningin. Napatigil ako. Nakatitig lang sa bukas na pinto hanggang sa maramdaman kong unti-unting namamasa yung palad ko sa pawis. Pag-uwi ko nung gabing yon, isinulat ko sa notebook ko ang lahat ng nangyari. Sanay naman akong magsulat gabi-gabi para lang mailabas yung bigat ng araw. Pero simula nun, hindi ko na siya nabuksan ulit. Parang ayokong maalala, pero hindi rin naman makalimutan. Sa mga sumunod na linggo, mas naging madalas ang mga ganitong insidente. May mga pagkakataong mararamdaman kong parang may umiihip ng malamig na hangin sa batok kahit sarado lahat ng bintana. Hanggang sa dumating yung araw na inakala kong ordinaryong bagyo lang ang problema. Bumuhos ang ulan buong hapon at halos lahat ng klase ay sinuspindi. Pero gaya ng nakasanayan, nagpaiwan pa rin ako sa Benitez Hall. Gusto ko kasing matapos yung exam papers bago umuwi. Ayoko nang may naiipon at sa isip ko, mas mabuti nang magtrabaho habang maulan kaysa nakahiga sa kama
na may iniisip pa ring mga di matapos-tapos na gawain. Pero habang papalapit ang gabi, napansin kong kakaiba ang katahimikan ng gusali. Wala nang kahit na sinong naglalakad sa hallway, wala na ring mga ilaw sa ibang kwarto. Ako na lang. Ako na lang ulit. Hindi ko inisip na dahil sa ulan, hindi na ako makakalabas ng gusali hanggang madaling araw. Alas 10 na siguro yon nang mapansin kong halos wala ng kuryente sa ibang wing. May kumukurap na mga fluorescent lights sa kisame at ang mga tunog ng hangin sa labas ay ugong sa loob. Rinig ko rin ang langit na pumuputok, malalakas na kulog na sumasabay sa bawat patak ng ulan sa bintana. Sa labas halos wala ka nang makitang anuman. Ang buong campus ay parang nilamon ng dilim at tubig. Sinubukan kong maghintay, pero bandang alas 11 tumawag ako sa guard post para magpaalam sa nang lalabas. Si Mang Rudy ang naka-duty noon. Sabi niya, "Ma'am, huwag na po kayong lalabas. Mahangin po sa labas, ma'am, malakas. Baka tangayin kayo ng payong. Dito na muna po kayo maghintay sa faculty, ma'am. Mas ligtas naman." Kaya tumango na lang ako kahit hindi niya ako nakikita. Binaba ko ang telepono at sinubukang magpakakalmado. Para lang may magawa, naglakad-lakad ako sa hallway. May dala akong maliit na flashlight dahil lumihina na rin ang ilaw sa koridor. Habang naglalakad ako sa East Wing, napansin kong medyo nakatagilid ang malaking portrait ng dekana, yung matagal ko nang pinapansin. Hindi naman ito ganun dati. Maingat kong nilapitan at inangat ng bahagya ang frame. May alikabok na kumapit sa kamay ko. Inayos ko ito, dahan-dahan, baka kasi babasag kung mapabayaan. Pagkatapos kong ayusin, tumalikod na ako at bumalik sa mesa ko. Doon ko lang naramdaman mapit na hangin sa batok ko, yung klaseng lamig na may halong bigat. Napatingin ako sa mga papel kong nakakalat. Sinubukan kong ituloy ang ginagawa. Pero may kung anong kaba na hindi ko may paliwanag. Maya-maya may malakas na kalabog, isang tunog na kumalampag sa buong hallway. Napaatras ako at halos mahulog yung ballpen na hawak ko. Tumayo ako, tinungo ang pinanggalingan ng tunog at doon ko nakita nagkalat ang mga piraso sa sahig. Nanginginig kong nilapitan. Ang ilaw sa kisame ay parang kumukurap palalo at sa bawat pagpatay sindi nito parang nagbabago ang itsura ng painting. Sa una akala ko dahil sa mga basag na piraso ng salamin, pero nang mas tumagal akong nakatitig, napansin kong iba na ang itsura ng mga mata ng dekana sa larawan. Parang kumupas, parang wala ng buhay. Hindi na yung mahigpit na tingin na dati kong napapansin. Ngayon, hungkag, parang may nawalang kaluluwa. Pinilit kong wag magpanik. Kinuha ko yung dustpan sa faculty sa pantry para linisin, pero habang pinupulot ko yung mga basag, naramdaman kong parang may nakatingin. Hindi ko alam kung saan galing yung pakiramdam, pero siguradong hindi ako nag-iisa. Tumingala ako at sa dulo ng hallway may isang silid na bahagyang bukas. Hindi ko matandaan kung sino ang huling gumamit noon. Ang liwanag mula sa loob ay kumikislap-kislap, parang may gumagalaw sa ilalim ng fluorescent. Hindi ko na tinuloy ang paglapit. Binilisan ko na lang ang pag-ayos. Inilagay sa tabi ang frame at bumalik sa faculty room. Pag-upo ko, napansin kong parang bumigat ang hangin. Ramdam ko yung kakaibang amoy, yung floor wax na may halong matamis na pabango. Pero ngayon, mas malakas, mas nakakasulasok. Napapikit ako sandali. Parang gusto kong umalis. Pero sa labas ay patuloy pa rin ang malakas na ulan. Wala akong mapuntahan. Tinawag kong muli si Mang Rudy sa intercom para itanong kung may ibang tao pa sa gusali. Pero ilang beses ko nang sinubukan, walang sumasagot. Wala ring signal ang cellphone ko. Kaya napilitan akong manatili. Makalipas ang ilang minuto, may narinig akong mga yabag sa hallway. Mabagal, maingat, parang naglalakad sa sahig na puno ng tubig.
Sa una inisip kong baka si Mang Rudy yun, nag-iikot lang. Pero nang mas lumapit ang mga hakbang, napansin kong hindi pantay. Minsan mabilis, minsan mabagal, parang pagod. Tumigil ako sa pagsusulat. Pinakinggan ko ng mabuti. Nasa labas ng faculty yung tunog. Naghintay ako ng ilang segundo bago ko nilapitan yung pinto. Bagya ko lang binuksan para sumilip. Walang tao. Pero rinig ko pa rin yung tunog ng sapatos. Sa kabilang silid naman ng gagaling, nakabukas ng bahagya ang pinto roon at sa liwanag mula sa loob nakita kong gumagalaw yung kurtina kahit sarado naman lahat ng bintana. Hindi ko na pinilit sumilip pa. Binalik ko ang pagkakasara ng pinto at umupo ulit. Pilit kong iniwasan yung pag-iisip ng kung ano-ano. Kinuha ko yung exam papers, nagbasa, nagsulat kahit hindi ko na halos maintindihan yung mga letra. Pagkatapos ng ilang oras, siguro bandang 2:00 na ng madaling araw, tahimik na ulit ang paligid. Pero kahit tahimik, hindi ako mapakali. Parang mas nakakatakot kapag wala ka nang naririnig. Sa sobrang pagod, nasandal ako sa mesa at nakatulog ng bahagya. Hindi ko alam kung panaginip lang, pero parang may naramdaman akong mainit na hininga sa tabi ng tenga ko. Sabay mahinang bulong na hindi ko maintindihan. Pagmulat ko, wala namang tao. Pero ramdam kong basa ang gilid ng leeg ko na parang may huminga talaga ng malapit. Kinabukasan, si Mang Rudy agad ang una kong hinanap. Nasa guard post siya, nakikinig ng radyo habang nagkakape. Tahimik lang ako sa una, pero napansin niyang parang wala ako sa sarili. Tinanong niya kung ayos lang ako, saka ko lang nabanggit ng mahina na bumagsak yung portrait kagabi. Napakunot noo siya tapos bigla niyang sinabi. Nangyari na rin yan dati, mga 2 taon na siguro. Lady guard pa yun naka-duty noon. Sabi niya, bigla raw bumagsak yung painting. Pagbuhat daw nila, blanco na yung canvas. Wala na yung mukha. Kinabukasan, di na bumalik sa trabaho yung guard. Napatawa ako, pero yung tawa kong yun ay hindi buo, sapat lang para hindi siya mag-alala. Pero sa loob-loob ko may kumurot na takot, lalo na nung sinabi niyang, pareho raw yung amoy noon, ma'am, parang pabango na luma na amoy wax. Hindi na ako nakasagot. Pagbalik ko sa faculty, tinakpan ko na lang ng lumang tela yung sirang portrait. Pero mula noon, parang hindi na ako mapakali kahit maghapon. Sa bawat pagdaan ko sa hallway, pakiramdam ko may mga matang nakatingin mula sa mga bintana. Minsan, kahit maliwanag pa, mararamdaman kong para may dumadaang hangin sa batok o kaya'y may biglang lilipad na papel mula sa aking mesa. At sa tuwing mag-isa na lang ako, palaging naroon yung amoy na yun, yung pabango na hindi ko makalimutan. Isang gabi habang nag-aayos ako ng gamit, rinig ko na naman yung tunog ng takong. Mabagal, malinaw, parang naglalakad sa kabilang silid. Akala ko sa ulan lang nang gagaling, pero nang tumigil yung ulan, tuloy pa rin yung tunog. At sa pagitan ng mga hakbang, Sir Jupiter, parang may mahinang tawa akong narinig. Hindi yung tawang masigla o galit, parang mahina lang pero malinaw. Parang galing sa babaeng hindi mo makita. At doon ko hindi lang ito kwento ng pagod o imahinasyon. May kung anong nakatingin sa akin, may kung anong nananatili sa Benitez Hall na ayaw akong paalisin. Pagkatapos ng gabing yun, hindi na muling naging pareho ang pakiramdam ko sa loob ng Benitez Hall. Hindi naman ako agad natakot o siguro tinatakpan ko lang. Nung una, inisip kong pagod lang ako o baka dahil hindi ako nakatulog ng maayos dahil sa bagyo. Pero habang lumilipas ang mga araw, napansin kong parang may naiwan sa akin mula sa gabing yun. Parang kahit saan ako magpunta sa gusali, bit-bit ko pa rin yung malamig na hangin na yun sa batok.
Hindi ko alam kung takot ba yun o kabalang na ayaw mawala. Lumipas sa mga linggo pero imbis na humupa, parang mas naging mabigat ang paligid. Kapag umaga, normal naman lahat. Maingay mga estudyante, nagkakape sa hallway, nagtatawanan sa labas ng faculty. Pero kapag nagsisimula ng humina ang araw, unti-unting nag-iiba ang kulay ng ilaw sa loob ng gusali. Parang may dumidilim na bahagi na hindi mo naman makita, pero mararamdaman mo. Ang mga anino sa pader ay nagiging mas mahaba, mas mabigat. At ako, habang nakaupo sa harap ng desk ko, napapansin kong mas madalas na akong tahimik. Wala na yung sigla na dati kong nararamdaman sa pagtuturo. Kahit ang boses ko parang nagiging mabagal, gaya ng oras sa Benitez Hall kapag gabi. Madalas kong suotin ang lumang cardigan ng mama ko kahit tirik na tirik ang araw. Hindi ko alam kung para saan. Siguro kasi sa tuwing suot ko yun, parang naroon siya, yung nanay ko. Parang may humahawak sa braso ko, nagpapaalala na may kasama ako. Kahit wala naman. Nung una nakakatulong, pero kalaunan napansin kong pati yung tela ng cardigan ay nagkakaroon ng amoy ng gusali. Yung halong alikabok, floor wax at lumang pabango. Minsan nga kahit wala na ako sa school, parang dala ko pa rin yung amoy na yun hanggang dorm. Sa faculty lounge, may pinto roon na laging nakabukas. Lagi ko yung sinasarado bago umalis. Pero pagbalik ko kinabukasan, nakabukas na ulit. Una inisip kong baka yung janitor lang. Pero minsan magtanong ako kay Mang Rudy, sabi niya, "Wala naman pong pumapasok doon, ma'am. Sira na kasi yung ilaw sa loob, hindi ginagamit." Hindi ko na siya sinagot. Hindi ko rin alam kung gusto ko talagang malaman. Dumating ang isang gabi na kailangan kong magpasa ng grades. Naiwan akong mag-isa sa lounge halos 9:00 na ng gabi. Ang lamig, parang may hamog sa loob. Nakaharap ako sa laptop at sa gilid ng mata ko napansin kong kumikilos yung kurtina kahit sarado lahat ng bintana. Napatigil ako sa pagtatype. Hindi ko na rin sinubukang sumilip. Pero sa mismong salamin ng cabinet parang may kulay pula akong nakita. 2 bilog na nagniningning sa dilim. Hindi ako makagalaw. Parang may nakatingin mula sa likod ko. Pinilit kong kumurap at nang muling dumilat, wala na naman. Pero nanatili yung bigat sa dibdib ko. Hindi ko alam kung mas gusto kong nakikita o hindi. Kinabukasan, absent ako. Hindi ko kaya pumasok. Nasa dorm lang ako buong araw, nakahiga, nakatitig sa kisame. Pero kahit anong pilit kong ipahinga, parang hindi ko maiwan yung gusali. Parang dala ko siya. Sa bawat pikit ko, naririnig kong parang may kumakaluskos sa loob ng utak ko. Mahina lang pero malinaw. Parang may awitin. Hindi ko maintindihan ang salita pero parang tinig ng babae. Mahaba ang bawat hininga. Paulit-ulit ang himig. Minsan, napapatigil ako sa pagitan ng paghinga kasi pakiramdam ko kung makikinig pa ako ng mas matagal, baka maintindihan ko kung ano yung sinasabi niya. At yun ang mas nakakatakot. Ang bahagi ng sarili kong gustong makinig. Sa mga sumunod na araw, mas madalas na akong tahimik sa klase. Napapansin ng mga estudyante ko, lalo na si Julia, isa sa pinakamasipag kong estudyante. Nilapitan niya ako minsan at tinanong kung ayos lang ako. Sabi ko naman, "Oo, medyo pagod lang." Hindi ko kayang sabihin na tuwing nagsusulat sila ng sagot sa papel, naririnig kong parang may humihinga sa pagitan ng mga pahina. Na tuwing tumatawa sila parang may ibang tunog na sumasabay. Isang tawa na hindi galing sa kanila. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero napapansin kong palaging may isang silyang nakalabas sa hallway sa tuwing dadaan ako. Iisa lang ang itsura. Lumang upuan, may gasgas sa paa. Tuwing tatayo ako para ayusin, nawawala naman kinabukasan. Hanggang sa isang gabi,
Habang nag-aayos ako ng mga papel, napansin kong yung silya ay nasa tapat na mismo ng faculty room at sa ibabaw nun may isang basang panyo na kulay puti. Pinulot ko pero malamig. Basa pero walang amoy. Wala ring pangalan. Iniwan ko lang sa mesa ni Sir Agbayani at hindi ko na ginalaw. Pag-uwi ko, dala ko pa rin yung pakiramdam na may hindi ako dapat nahawakan. Simula noon, halos gabi-gabi akong nagigising sa gitna ng tulog. Laging pareho, madilim, tahimik, at may mahinang tunog ng paglakad sa labas ng dorm. Minsan parang may kumakatok sa pintuan ng kwarto ko. Isang katok lang, mahina, pero sapat para magising ako ng tuluyan. Noong una tumitingin pa ako sa peephole, pero nang minsang wala akong makita, hindi ko na inulit. Kaya ngayon tuwing naririnig ko yung katok, pinipikit ko na lang ang mata ko ng mahigpit. Pinipilit kong maniwala na hangin lang o kapitbahay. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi hangin ang marunong kumatok ng ganun kadahan-dahan. Pagbalik ko sa Benitez Hall, mas madalas na akong napapahinto sa gitna ng hallway. Hindi dahil may naririnig ako, kundi dahil parang may kulang. Parang may lugar na dati kong nadaraanan pero ngayon ay iba na ang itsura. Ang mga dingding, mas dilaw, mas makintab, pero walang buhay. Ang larawan ng dating dekano sa koridor parang nagbago ang pagkakakabit. Mas nakayuko, mas malamig ang mga mata. May mga araw na nagtataka ako kung may nag-aayos ba talaga ng maintenance o baka ako lang yung nakakakita. Hindi ko alam kung alin ang mas nakakatakot, ang isipin na may multo o ang isipin na ako na mismo yung nagkakaganito. Habang sinusulat ko ito, Sir Jupiter, naiisip ko kung ganun pala talaga kapag unti-unti kang kinakain ng takot. Hindi ito yung sigaw o takbuhan. Tahimik siya. Dumarating sa pagitan ng mga oras na akala mong kalmado ka na. Tulad nung minsan nakatambay ako sa faculty lounge, hawak yung mug ng kape. Napansin kong yung mug may bitak. Hindi ko alam kung kailan yun nangyari. Tiningnan ko ng matagal at sa loob ng bitak parang may guhit na pula. Maliit lang pero malinaw. Pinikit ko ang mata ko, pero kahit saan ako tumingin, yung guhit na yun parang nasa likod ng talukap ko. Hindi na ako makatulog ng buo. Sa gabi, laging gising ang isip ko kahit pagod ang katawan. Parang may humihinga sa kabilang kama, kahit ako lang mag-isa sa kwarto. Lahat ng tunog lumalakas. Ang pagpatak ng ulan, ang ugong ng ref, pati sariling tibok ng aking dibdib. Minsan parang nasasanay na ako sa takot, pero yun ang mas delikado. Kasi sa oras na masanay ka, doon na siya nagsisimulang lumapit. Kaya siguro nagsimula akong magsulat ulit sa notebook ko kahit wala akong balak basahin yung mga nauna kong entry. Sinusubukan kong ilabas yung bigat, yung ingay sa loob ng isip ko, pero tuwing sinusubukan kong isulat kung ano talaga yung naririnig ko, nabubura siya kinabukasan. Hindi ko alam kung ako ba yung nagbura o may ibang gumawa. Hanggang sa napansin kong yung mga pahina na dati kong nasulatan may bakas ng tubig. Hindi ulan, hindi pawis. Parang may pumatak na malamig sa ibabaw at natuyo nang hindi ko napansin. Lumipas sa mga araw pero hindi na ako nakaramdam ng normal. Lahat ng bagay sa paligid ko parang may sariling galaw. Kapag pumapasok ako ng faculty, naririnig kong may bumubulong sa mga sulok. Hindi malinaw pero laging nasa parehong tono. Minsan may tunog ng sapatos sa hagdan kahit walang anino. Minsan naman may nakasulat sa whiteboard na hindi ko matandaan kung kailan ko isinulat. Isang gabi, nandito ka na naman. Ang nabasa ko ron. Tinanggal ko agad pero nang humarap ako sa salamin, parang may bakas ng letra sa gilid ng aking mukha. Parang alikabok na nagdikit. Hindi ko alam kung paano tatapusin ang mga gabing ganon.
Sa araw, nagiging normal ako, pero tuwing lumulubog na ang araw, bumabalik ang lahat. Hanggang sa dumating ang isang hapon na bumuhos na naman ang ulan. Halos katulad ng gabing una akong na-stranded. At habang bumabagsak ang mga patak sa labas, naramdaman kong bumigat ulit ang hangin. Alam kong hindi ito ordinaryong ulan kasi ngayong isinusulat ko ito kahit isang dekada na ang lumipas. Tandang-tanda ko pa rin ang amoy ng hangin sa loob ng Benitez Hall noong gabing yun. Amoy floor wax, amoy pabango, at amoy takot na hindi mo basta maaalis sa balat mo. Dumating ang Oktubre na parang walang babala. Ulan sa umaga, ulan sa gabi, at sa pagitan noon ang mga oras na tila laging basa ang hangin at mabigat ang paligid. Yun na yata ang pinakamalakas na bagyong tumama sa Maynila noong taon na iyon. Kanselado ang lahat ng klase at halos lahat ng empleyado ay pinauwi na ng maaga. Pero ako, tulad ng dati, naiwan pa rin sa Benitez Hall. May ilang grado pa akong kailangang ipasok bago mag-break. At sa isip ko, mas mabuting tapusin na lang kaysa bumalik pa kinabukasan. Sa totoo lang, ayoko na talagang magtagal doon. Mula ng gabing bumagsak yung portrait ng dekana, parang hindi na ako mapakali kahit sa liwanag ng araw. Pero may kung anong parte ng sarili kong nagsasabing kailangan ko itong harapin. Parang kapag umalis ako nang hindi natatapos, mas lalo lang akong uusigin ng takot. Kaya kahit malakas na ang hangin, kahit bumubuhos na ang ulan sa labas, sinadya kong pumasok. Pagdating ko, halos walang tao sa gusali. Ang karaniwang maingay na pasilyo tila nilamon ng ulan. Ang mga pintuan ng bawat silid ay nakasara at tanging kaluskos ng hangin sa mga siwang at kalabog ng mga bintanang sumasalo ng hangin ang maririnig. Naka-jacket ako pero basang-basa pa rin ang laylayan ng pantalon. Habang paakyat sa ikalawang palapag, naririnig ko ang mga tulo ng tubig sa kisame. Patak, patak, sunod-sunod, para bang may sariling ritmo ang bagyo sa labas. Pagdating ko sa faculty room, binuksan ko agad ang ilaw pero parang masyado nang maputla ang liwanag. Lahat ng anino ay humahaba at ang bawat sulok parang may nilalaman. Nagsimula akong mag-sort ng mga papel. Pilit pinapakinggan ng sariling paghinga para lang may mas madinig bukod sa ulan. Sa mga ganitong sandali, napapansin kong ang Benitez Hall ay parang buhay, humihinga, umuungol, minsan nagbubulong. Bandang 5:00 ng hapon, kumikidlat na sa labas. Pumapailan lang sa bawat silid ang amoy ng lumang kahoy at basang papel. Ilang minuto pa, tuluyan nang nawalan ng kuryente. Bigla na lang nagdilim at ang tanging naiwan ay yung mapulang ilaw ng emergency bulb sa kisame. Yung klase ng ilaw na parang hinga ng kandila. Mahina pero buhay. Tahimik. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatulala sa harap ng mesa. Pinagmamasdan ng mga aninong gumagalaw sa paligid. Sa liwanag ng emergency light, ang mga anino ng mga upuan ay parang mga taong nakatayo, naghihintay. Tumayo ako para isara ang bintana. Pero nang humawak ako sa bakal, naramdaman kong malamig ito. Hindi lang dahil sa ulan, kundi dahil parang may dumaan na presensya. Yung tipong lamig na dumidikit hanggang sa buto. Sinubukan kong bumalik sa trabaho. Isa-isang pinirmahan ang mga papel. Pilit na binabalik ang isip sa ginagawa. Pero sa bawat kaluskos, sa bawat hampas ng ulan sa bintana, lumalakas ang kaba sa dibdib ko hanggang sa marinig ko yun. Ang mga yabag. Mahinang-mahina sa una, parang nagmumula pa sa kabilang wing. Mabagal, mabigat, para bang sinasadya. Ang tunog ng sapatos na humahampas sa sahig na basa ng ulan. Naisip kong baka si Mang Rudy nagra-round. Pero habang papalapit ang mga hakbang, naramdaman kong iba ang ritmo nito. Hindi pantay. Minsan mabilis, minsan mabagal. At nang tuluyang huminto, doon ko lang napansin kung saan mismo ito tumigil.
sa tapat ng pinto ko. Wala akong narinig na katok, wala ring salita, wala kahit anong senyales ng tao. Tanging ulan lang sa labas at ang mabagal kong paghinga. Gusto kong sumigaw para itanong kung sino pero walang lumabas sa bibig ko. Sa halip, tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa pinto. Parang napakabigat ng bawat hakbang. Parang ayaw akong paglapitin ng sahig. May maliit na bintana sa itaas ng pinto. Yung salamin na sinisilipan kapag may kumakatok. Inabot ko ito at sinubukang silipin. At sa sandaling yun, Sir Jupiter, parang huminto ang lahat. Puro pula at hindi ko maintindihan kung saan nanggaling pero ang nakita ko ay parang mga matang nakatitig pabalik sa akin. Hindi ito galing sa ilaw, hindi rin sa refleksyon. Mga matang galit, malalim at parang puno ng tubig. Hindi ko na alam kung gaano ako katagal nakatitig. Ang alam ko lang, biglang parang may humawak sa dibdib ko. Mahigpit, mabigat at napasigaw ako pero walang tunog na lumabas. Parang nalunod ang sigaw ko sa hangin. Napaatras ako, halos madulas sa sahig. Nanginginig ang mga kamay ko at ilang segundo lang sabay sa kidlat. Muling lumiwanag ang buong silid, bumalik ang kuryente. Paglingon ko sa pinto, wala na roon ang kahit anong imahe. Wala ng pula, wala ng anino, wala ng mga mata. Ulan na lang ang maririnig. Pero sa gitna ng ingay ng bagyo, may kakaibang humalo. Isang mahinang tunog, parang pagtawa na halos hindi mo marinig. Pero alam mo nandoon. Hindi ko alam kung sa isip ko lang o talagang may tumatawa sa kabilang panig ng pinto. Naupo ako sa sahig, nakasandal sa mesa. Pilit pinapakalma ang sarili. Naramdaman kong tumutulo ang pawis ko kahit malamig ang paligid. Ang mga kamay ko nanginginig pa rin pero hindi ko magawang umalis. Sa labas tumatama ang ulan sa mga bintana na parang libo-libong daliri na kumakatok. Naisip kong tumawag muli kay Mang Rudy pero naalala kong bumagsak na ang linya ng telepono. Sinubukan kong gamitin ang cellphone ko pero walang signal. Wala rin akong marinig sa labas ni isang tao. Tanging sarili kong hinga at ang ulan. Hindi ko alam kung ilang minuto o oras ang lumipas, pero habang nakaupo ako roon, pakiramdam ko unti-unting lumiliit ang mundo. Parang lahat ng espasyo sa paligid, unti-unting sinasakop ng malamig na presensya. Minsan mararamdaman kong parang may dumadaan sa likod ko. Minsan may biglang lilindol na parang may nahulog. Pero sa tuwing ililingon ako, wala. Wala kahit ano. Hindi ko na maalala kung gaano katagal akong nakatulala sa faculty room pagkatapos ng araw na yon. Ang mga ilaw tila mas mapusyaw, ang tunog ng orasan sa dingding mas mabagal at bawat paghinga ko, parang may kasamang takot na hindi ko na kayang itago. Naisip kong baka kailangan ko lang ng tao, kailangan ko lang ng may kausap, kahit sino. Kaya kinuha ko ang cellphone ko, nag-text kay Mang Rudy. Mang Rudy, nandito po ba kayo sa East Wing? Walang sagot, kaya nag-reply ulit ako makalipas ang ilang minuto. Sarado na po lahat, ako na lang po dito, baka po pwedeng samahan ako? Tahimik, walang kahit scene. Ang tanging narinig ko lang ay ang mahinang hampas ng hangin sa bintana at ang ugong ng fluorescent light sa kisame na parang humihinga rin. Lumipas ang ilang minuto bago ko naramdaman yung biglaang takot na hindi ko maipaliwanag. Yung uri ng takot na nagsisimula sa sikmura bago umakyat sa dibdib. Parang may mata na nakatingin sa akin mula sa labas, kaya agad kong kinuha ang bag ko at naglakad papunta sa hallway. Ang Benitez Hall kapag gabi ibang-iba sa umaga. Ang mga pader na puno ng poster at grade charts sa araw ay parang basang papel kapag tinamaan ng ilaw ng emergency bulb. Ang bawat yapak mo parang sinasalubong ng isa pa, kasabay, hindi sumasabay. Sa dulo ng hallway may ilaw pa sa janitor's storage.
Si Mang Rudy siguro, naisip ko. Lumapit ako, maingat, pinipilit huwag gumawa ng ingay. Habang papalapit na amoy ko yung lumang wax na lagi niyang ginagamit tuwing madaling araw. Pamilyar, parang ligtas. Kumatok ako ng marahan. Mang Rudy, tawag ko pero tahimik lang. Tinulak ko ng bahagya ang pinto. Bukas pala. Walang tao sa loob. Nakahilera lang ang mga timba, map at mga lumang basahan, pero may isa akong napansin. Yung uniforme niya nakasabit pa rin sa dingding, malinis, nakafold ng maayos. At sa tabi nito may lumang ID na medyo kupas na ang litrato. Kinuha ko yun. Nakalagay, Rodolfo D. Ignacio. Maintenance, 2003 to 2009. Hindi ko agad naintindihan. Baka lumang ID lang. Baka nawala lang yung bago. Pero sa gilid ng ID, may maliit na papel na nakadikit. Parang memorial tag. Nakalagay doon, "In loving memory of our colleague." At doon ko nabitawan ng ID. Parang sabay-sabay nagtayuan ng balahibo sa buo kong katawan. Lumapit ako sa pinto, pero bigla itong sumara ng malakas. Akala ko hangin, pero wala namang bintana ron. Ilang beses kong sinubukang buksan, nanginginig na ang mga kamay ko hanggang sa maramdaman kong may malamig na hangin na lumabas mula sa ilalim ng pinto. Hindi ko alam kung umiiyak ako o nangangatog lang, pero ramdam kong parang may nakatayo sa likod ko. Hindi ko na tiningnan, hindi ko na kayang tumingin. Tumakbo ako palabas ng hallway, bit-bit ang bag, bit-bit ang kaba. Ang bawat hakbang ay parang nagiging mas mabigat na parang may humihila sa hangin. Pagdating ko sa lobby, may janitor na nakasombrero, naglilinis. Nilapitan ko agad siya at halos hindi na ako makahinga. "Kuya, nandito po ba si Mang Rudy? Yung matandang maintenance po, yung medyo kalbo?" Tumingin lang siya sa akin sandali. Pagkatapos ay napailing. "Ma'am, wala pong Rudy na naka-duty ngayon. Matagal na pong wala yun. Kung yung sinasabi niyong Mang Rudy, patay na po yun, mga ilang taon na rin. Dito rin po siya inatake sa may East Wing." Hindi ko alam kung ano ang mas nangingibabaw sa katawan ko noon. Lamig, takot ba o pagkalito? Parang hindi ko maramdaman ang bigat ng katawan ko na parang naglalakad ako sa hangin. Hindi ko na rin maalala kung paano ako nakarating sa faculty room ulit, basta ang alam ko lang. Umupo ako sa mesa ko at inilapag ang ID ni Mang Rudy sa ibabaw ng notebook ko at tumitig lang doon ng matagal. Parang lahat ng ingay ng ulan sa labas, ng hangin, ng mga fluorescent light naghalo-halo hanggang sa isa na lang ang natira. Isang mahinang tinig sa loob ng isip ko na parang humihingi ng tulong. Hindi ko alam kung totoo at hindi ko na rin alam kung ako lang ba talaga yung naririnig yun. Nagsimula akong magsulat. Hindi ko alam kung bakit, siguro dahil yun lang ang alam kong paraan para hindi tuluyang mabaliw. Sinulat ko ang lahat ng nakita ko, ang mga naramdaman ko, ang mga tunog na hindi ko maipaliwanag. Hanggang sa napansin ko yung tinta sa papel, nag-iiwan ang basang marka kahit hindi naman ako umiiyak. Lumapit ako sa bintana. Ang ulan mas malakas na, pero ang loob ng gusali tahimik. Parang sinadyang pigilan ng mundo ang kahit anong tunog para mas marinig ko lang ang sarili kong hinga. At doon ko napagtanto, hindi ko na kayang manatili. Ang Benitez Hall na dati ay parang pangalawang tahanan ay naging kulungan ng mga alaala. At hindi lang akin. Pinatay ko ang ilaw, kinuha ang notebook ko at dahan-dahang lumakad palabas ng hallway. Sa bawat hakbang, iniiwasan kong tumingin sa kahit anong refleksyon. Sa bawat sulok, may aninong parang nakatingin pero hindi na ako lumingon. Hanggang sa marating ko ang pintuan sa dulo, yung dating daan palabas ng East Wing. Sa sandaling yun, biglang kumidlat. Saglit kong nakita sa liwanag ang buong pasilyo at sa pinakadulo, may isang babaeng nakaputi. Nakatayo lang, hindi gumagalaw.
Parang matagal nang naroroon. Matagal nang naghihintay. Hindi siya lumapit, hindi rin ako gumalaw. Para kaming parehong nakikinig sa parehong tunog. Ang walang katapusang pagpatak ng ulan. At nang kumurap ulit ang ilaw, nawala siya. Hindi ako tumakbo at hindi ako sumigaw. Basta lumakad lang ako palabas. Mabagal, parang sinusukat ang bigat ng bawat hakbang. Pagdating ko sa labas ng Benitez Hall, huminto ang ulan. Tahimik na ang paligid. Parang walang nangyari. Pero sa loob ng tenga ko may naririnig pa rin akong mahinang awit. Yung naririnig ko noong mga unang gawi pa lang ng semestre. Hindi ko alam kung kanino galing o kung ako lang ang nakakarinig. Bago ako tuluyang umalis, lumingon ako sa gusali. Sa madilim na bintana ng East Wing, may mahinang liwanag na parang sumisilip. At sa sandaling yun, para bang may narinig akong bumulong. Hindi ko alam kung salamat o huwag mong kalimutan. Pero hindi na ako tumingin uli. Sir Jupiter, matagal ko nang tinatangkang isulat itong bahagi ng kwento. Pero sa tuwing sinisimulan ko, para bang bumabalik lahat ng amoy, tunog at lamig ng Benitez Hall. 10 taon na pala ang lumipas. Ang ibang estudyante ko noon, mga guro na rin ngayon. May pamilya, may sariling buhay. Pero ako, kahit lumayo na ako, kahit ilang beses ko nang sinubukang kalimutan, dala ko pa rin ang bigat ng gabing yon. Hindi na rin ako nagpaalam ng maayos. Basta isang araw, iniwan ko ang susi sa mesa ng admin, ibinalik ang mga record sa register at lumabas nang hindi lumilingon. Walang resignation letter, walang paalam na email, walang hanggang sa muli. Ang sabi ko noon sa sarili ko, pansamantala lang akong magpapahinga. Pero ang totoo, alam kong hindi ko na kayang bumalik pa ron. Hindi sa lugar na naging tahimik na saksi sa lahat ng hindi ko maipaliwanag. Sa mga unang linggo, binabalot ako ng guilt. Naiwan ng mga estudyante, ang mga gawain, ang mga pangarap ko bilang guro. Di ko may paliwanag sa sarili ko kung bakit gano'n ang naging reaksyon ko. Bakit parang tumakbo ako palayo sa buhay na matagal kong ipinaglaban. Pero sa bawat gabi sa tuwing mapapapikit ako, bumabalik yung imahe ni Mang Rudy o kung sino man yung nakita kong nakatayo sa dulo ng hallway noong gabing yun. Hindi ko na matukoy kung anido ba siya ng nakaraan o guni-guni lang ng isang taong sobrang pagod. Nang lumipas sa mga buwan, lumipat ako ng bahay sa labas ng Maynila. Doon ako nagsimulang manahimik. Nagtanim ng halaman, nagbasa ng mga lumang aklat, at halos araw-araw sinusubukang hanapin yung katahimikan na matagal kong hindi naramdaman. Pero kahit gaano ko tangkain, may mga araw na nagigising pa rin ako sa tunog ng ulan, yung tunog na parang mula sa bubong ng Benitez Hall. Kapag ganon, bumabangon ako, binubuksan ang ilaw at tinitiyak kung totoo pa rin ang mundo sa paligid ko. Minsan dumalaw sa akin ang isa sa mga dati kong estudyante. Bitbit niya ang thesis na pinayuhan ko noon. Sabi niya gusto lang niyang magpasalamat. Nabanggit niyang ginagamit pa rin daw nila ang Benitez Hall bilang faculty office. Pero may ilang silid na hindi na pinapapasukan. Luma na raw po kasi tsaka delikado, sabi niya. Ngumiti ako pero alam kong hindi lang yun ang dahilan. Pagalis niya, naiwan akong nakatitig sa basang bakuran. Doon ko naisip, baka kaya ko pa rin isulat ang lahat. Hindi bilang babala, kundi bilang paglaya. Kaya ko ito sinimulan, Sir Jupiter, para sa sarili kong kapayapaan. Kahit hindi ko alam kung makukuha ko pa ng buo. Ngayon, habang sinusulat ko ito, umuulan na naman. Pareho ng amoy, pareho ng lamig. Pero iba na ako ngayon. Mas kalmado, mas tanggap ko na may mga bagay na hindi na kailangang ipaliwanag. Hindi ko na rin po hinahanap ang mga sagot. Kung totoo man si Mang Rudy o kung sa isip ko lang siya nabuo. Hindi na mahalaga. Ngayon ang mahalaga, naramdaman kong kailangan kong umalis at ginawa ko yon. May mga gabi pa rin na parang naririnig ko ang mga hakbang sa pasilyo. Minsan kapag mag-isa ako sa sala at tahimik ang paligid,
Mapapalingon ako, umaasang baka andoon pa rin siya. Hindi para takutin ako, kundi para ipaalala kung saan ako nanggaling. Hindi na ako natatakot tulad ng dati. Sa halip, parang may kakaibang awa. Baka pareho lang kaming napagod, pareho lang na naiwan sa lugar na ayaw ng bitawan ng panahon. Isang buwan bago ko ito sinulat, nagpunta ako ulit sa campus. Di ko alam kung anong nagtulak sa akin, pero parang kailangan ko lang makita kung totoo pa rin ang lahat ng pinaniniwalaan kong nangyari. Ang Benitez Hall, mas luma na ngayon. May mga bahagi ng sarado, may mga karatulang for renovation. Tahimik pa rin, pero iba na ang pakiramdam. Hindi na ganun kabigat. Lumapit ako sa faculty board kung saan ko huling binura ang pangalan ko. Wala na ron ang lumang listahan. Pinalitan na ng digital printout. Pero sa isang sulok ng bulletin board, may nakapaskil na larawan. Reunion daw ng mga alumni. At doon sa bandang gilid ng litrato may lalaking mukhang pamilyar. Balingkinitan, may suot na uniforme ng maintenance staff. Hindi ko alam kung ilusyon lang ng mata. Pero sa bawat paglapit ko parang mas malinaw na nakangiti siya. Hindi ko na tinapos po ang pagtingin. Lumabas ako sa building, huminga ng malalim at sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon. Walang kaba, walang bigat, walang anino sa likod ko. Sir Jupiter, kung may natutunan ako sa lahat ng ito, siguro ito yun. May mga lugar na hindi natin kailangang baguhin o intindihin. Kailangan lang nating pakawalan. Hindi lahat ng sugat kailangang lunasan at hindi lahat ng tanong may sagot na kaya nating tanggapin. Ngayon, nagtuturo na akong muli, pero sa maliit na eskwelahan sa probinsya. Mas tahimik, mas maliwanag, mas payapa. Wala nang mahabang pasilyo, wala nang lumang portrait sa dingding, at wala nang yabag sa dilim. Pero minsan kapag nagkakagulo ang ulan sa bubong at napapatigil ako sa gitna ng klase, may bahagi sa akin na bumabalik. Hindi para matakot, kundi para maalala. Ang mga mata na pula, ang yabag, ang malamig na hangin, lahat yun parte na lang ng isang alaala na unti-unting kumukupas. Pero alam kong habang buhay na mananatili sa akin ang gabing yon. Hindi bilang bangungot, kundi bilang paalala kung gaano kahalaga ang marinig muli ang sarili kong tinig matapos ang katahimikan. Kung sakaling may makarinig pa rin ng mga yabag sa Benitez Hall sa mga susunod na taon, sana alalahanin nila na minsan may isang gurong nanatili ron hanggang hindi na niya kaya. At sana pag narinig nila ang ulan sa labas ng lumang bintana, maalala nila na minsan may mga kaluluwang kailangan lang tulungan na makaalis. At kung sakali mang marinig mo ito, Mang Rudy, salamat sa gabay, sa takot, sa paalala. Sa wakas, makakapahinga na ako. Mga kasityo, sa Benitez Hall kung saan bawat yabag ay parang sigaw ng nakaraan, minsan pala hindi lang multo ang nananatili, kundi yung takot na hindi mo nasasabi kahit sa sarili mo. Kung naririnig mo to habang umuulan, baka gusto mong hinaan ng kaunti yung ilaw. At kung sakali, kapag napadaan ka sa UP at nadaanan mo ang Benitez Hall, huwag ka lang titingin ng matagal. Baka mapansin ka rin niya. Para sa akin, ang kwentong ito, Benitez Hall, ay bibigyan ko ng 8 out of 10. Hindi dahil sa dami ng patay, kundi dahil sa bigat ng mga buhay na naiwan. Isang kwentong hindi lang tungkol sa multo, kundi sa paghahanap ng katahimikan sa gitna ng sariling ingay. Muli, magandang gabi. Ako si Jupiter at ito ang Sityo Bangungot.